Tanggap ng mga indigent senior citizen o mga may hirap nating nakatatanda ayon sa batas. Pero simula nang magpamigay ng tulong pinansyal ang pamahalaan sa ilang nangangailangan lolo at lola, may ilan daw na naambunan ng pensyon kahit hindi naman daw sila kwalipikado para dito. Yan ang ating pag-uusapan kasama, of course, si Professor Winnie Bonsod. Good morning, Tita Winnie. Good morning, Susie. Good morning, mga kapuso. Tignan muna, let's define terms muna, no? Ibig sabihin ng senior citizen ayon sa batas, 60 years old and over. Ilan po yung ating senior citizen? Based on the 2000 census, kasi hindi pa natin ginagawa yung 2010 census, and you bring it up, siguro mga 4.5 million ang ating mga 60 years old and over. Okay. Alright? Which means, ang batas, sabi ng batas, all senior citizens who are indigent must get 500 pesos a month, sino yung indigent na senior citizens? Kung gagawin natin yung the necessary calculations, kasi hindi tayo, about 25% of Filipinos are poor, so 25% of the 4 seniors. million. We will assume. Alright, so 1.15. Magkano ang kailangan dyan kung ganon? 1.125 million times 6,000 pesos a year. Kasi it will need mga 7 billion a year. Alright? 1.1 times, something like that. About 7.5 billion a year. Okay? Medyo malaki yon. Yes. Magkano ang binudget for this year? 871 million. Kasi walang pera daw ang gobyerno. So sa 871 million, mga kapuso, di syempre that will only accommodate mga 145,000 rather than 4.5 million, all right? Okay, 1.5, 1.1 million. Kung 145,000 lang, di syempre magpa-prioritize. Yes. Ang ginawa nila, yung pinakamatanda muna ang bibigyan. So, it was supposed to be 80, pero ginawa nila 77 years old. Ayan ang ginagawa nila. Ngayon, they're giving it. Ngayon, may complaint ang isang organization, yung KOSE, na, pwede ba isuspend yung pension? Kasi parang hindi daw tama yung pag-identify. Sa akin naman, wag naman isuspend yung pension. I-correct lang. Titignan natin kung ilan ang mali. Kasi if you're talking about 145,000, if you have 100 mali, you cannot stop 145,000 because it's really needed, hindi ba? So that's what the situation is. So we need 7 billion. We only have 871 million. We're going to have to prioritize the oldest first. Yes. Siyempre naman. So ganun lang, Tita, kung ano na lang yung matira doon sa pabata kasi 77 and up, and then next time, ganyan, and then down. But, we already know how much it's going to cost. Yes. Does the government have the money? No. So let's find out from Dinky. Is Dinky on the phone? Yes po, kasama po natin, tsaka ugnay din po niyan. Kasama din natin sa studio si Ma'am Salvacion Basiano. Good morning po, Ma'am. Of course, Magandang umaga po. Siya po ang tagapagsalita ng Confederation of Older People Association of the Philippines. At kasama din natin, makausap natin sa pamamagitan ng Coalition of Services for the Elderly ka ba? Hindi. Hindi po. Actually, the non-government organization ay yung COSE, Coalition of Services of the Elderly. Yes. I represent the Confederation of Older Persons Associations of the Philippines. Ito po ang tinatawag naming PO o People's Organization. Pwede bang matanong, ilan taon na ho kayong I am Aling Salvacion? 67. I am 67. Mas bata pala kayo sa akin eh. Mas bata po kayo. Kasi nakatina ako. Nakatina. So, matagal pa hintayin po ninyo pala. Di ba pabata ng pabata yung pagbigay? Hindi pa kayo makakakuha. Hindi pa. Hanggang walang... At syempre kasama din natin sa linya, walang iba kundi ating DSWD Secretary Dinky Soliman. Good morning po. Magandang umaga, Maring Winnie, and sa inyo pong dalawang kasama at mga taga-pagod. Susie and Salvacion, Dinky. Susie and Salvacion. Susie and Salvacion. Okay. Ngayon, ayan. Bakit hindi ho kayo makakuha ng the required 7 billion na required sa batas? Kasi nga ho, ay ang ating budget sa masasapitan dahil gaya ng sinabi mo, Maring Winnie, 7 billion yun, and for 2012, nat-asan po namin, 1.8 billion na po yung aming... pwede na. So hanggang anong So, 187,000 na po ang
ating mapapaglingkuran around that, close to 200,000. Kaya ang aming banka ay pwede na po namin ibaba sa 70 years old. 70? Opo. Malapit ka na. Yun na. 70. Pero ito nang sabihin din Mariwini, Susie at Aling Salvacion. Hindi ko alam kung kasama tayo namin kahapon, nag-usap po kami ng kose sapagkat photo op po yung 10 Udrang Tanda awardee. Hindi naman po namin napag-usapan yung pagpapahinto, pero napag-usapan namin ang ilang problema sa pagtukoy kung sino ang benepisyaryo. At sa katunayan, Maring Winnie Susie, ang KOSE ay nakaupo sa National Coordinating and Monitoring Board. Yun po yung National Council na monitor ng implementation ng lahat ng laban sa batas. Pero Para- Secretary Soliman, ano ang inyong estimate ng leakages ng pondong yon? Kasi ang complaint nga ng Confederation at saka ng COSES, masyadong maraming leakages, hindi pumupunta sa sapat na beneficiary. Ang aming monitoring wala ho kaming nakuhang konkretong complaint until ngayon na lumabas po sila. Dahil ang aming batayan para sa pagkukoy kung sino po yung senior citizen yung NHT SPR. Okay. National Household Priority. Tanungin And- muna natin kay Aling Salvacion, Aling Salvacion, sa inyong estimates ng inyong organization, ilan po ba ang mga nakatanggap ng itong pension na ito na hindi sapat? Kasi March lang nagumpisa eh. Oh. Yes, ma'am. Bago ko po kayo sagutin, ma'am, ay gusto ko lang na bigay galang sa ating Secretary. Secretary Good. Dinky Suliman. Good morning, ma'am. Nagpapasalamat po kami na maagap ang inyong pagtugon. Napirmahan lang po yung batas na ito in 2010 at ngayon po ay sinimulan na ninyo ng implementasyon. So how many although, people of do you course, think? Yes. How many people do you think are the beneficiaries that should not be given? Right now we don't have the exact data on Pero ilan ang ilang tao reports? po ito. Oo, yan. Ilan po ang reports na nakuha nyo? 100, 50, 200? Para malaman ng secretary. Yes, actually ang mga reports po nakakarating sa amin ay mga specific cases. For instance, there was one in Legazpi na 27 years old lang po at nagkataon siya ay anak ng isang BASCA president. Hindi namin sinasabi na ang BASCA president ay hindi dapat makatanggap. But what we're questioning here is, kung nakapasok ang isang 27 anyos, baka sa ibang mga lugar ay meron ding nakakapasok na hindi si 77 anyos. Sa makatuwid, Aling Salvacion, iisa lang ang report na nakuha ninyo? Ilan ang reports na nakuha na ninyo? Ganito po. Kung bibilangin po. Sa katotohanan po, kami ay nasa proseso ng pagkalap ng mga data na ganito. Okay, how many reports have you received, Secretary Soliman? Ang aming report po ng ganyan ay, kung hindi ako nagkakamali, mga 10 lang po. Meron nga akong 2 pang dinagdag kahapon. Kung kausap ko sila, yung kung hindi po ako nagkakamali, taga Mindanao, at saka may akong taga Cordillera. Yun ang huling na report namin. But sa monitoring ng NCMD, wala pong 15 na report. Doon yung mali yung nabibigyan po. Itong mga senior citizens ba po, Secretary Soliman, kailangan mag-apply sa inyo na Hindi po. indigent? Hindi po. Paano nyo process. napipili para malaman nila? May National Household Targeting System for Poverty Reduction Database po tayo na nahihirap. Doon po yung simulan nating pagtukoy. Tapos nakikipag-ugnayan po kami sa Office of Senior Citizens Affairs na bawat lokal na pamahalaan ay meron para po sa verification. Kasi yung listahan yun, nagsimula nga po kami sa 80, so marami na po ang sumakabilang buhay, kaya binaba namin sa 70. Kasi uulitin mo namin ang batas, ang sinasabi po,
ay Senior citizens, 60 hindi years lang old. hindi lang ho senior citizen, 60 years old, kailangan frail and weakly and sickly and hindi po nakakatanggap ng pensyon mula sa GSIS, SSS at veteran at walang regular Eh, na syempre. sustento mula sa pamilya. Okay. So, sa ngayon, you've already reached 145,000 senior citizens. Aling Dinky? Aling Dinky? Parang really, we're short of 20,000 dahil binabaan mo namin but maaabot na po namin yan at the end of Okay. A October. few more months. Ma'am Dinky, ano po yung mga pwede niyo pong gawin bilang pagdugon doon sa mga complaints po ni na Ma'am Salvacion? Oo, yun nga ang sabi ko kahapon dahil kausap ko nga po sila, nagpunta po sa opisina. Meron po tayong regional coordinating and monitoring board sa bawat region. Nakaupo din ako sa national region. Ang KOSE nakaupo, pero kayo, nakaupo ba kayo ron? Actually- Confederation of Poor? Elderly? Yes, actually po sa Regional Coordinating and Monitoring Board, Oh. nandoon, I sat sa huling Oh, ayun meeting. pala eh. Yes, and we expressed this already. Okay. At ang Sige. sinabi po namin, in fact, we were requesting na ang DSWD and the DILG and kami, patulungin kami sa pagmo-monitor nung itong proseso. para matukoy din yes, kung sino yung mga precisely. karapat-dapat. And we had expressed all these So are you unhappy? In findings. other words, are you unhappy with Secretary Soliman? Aling Salvacion? We're not unhappy with Secretary Soliman. We are very Mabuti thankful naman. to her. But what we are unhappy with the way Yung mga may nakakalusot yes, po yes, yes. na mga sige. hindi Yes. dapat And makatanggap. of the 10,000 or so members ng COPAP, marami po kaming mga identified na mga frail and sickly and talagang mga indigent senior citizens na Na not hindi one of them has even received a 500 peso pension. And they're all Not one of- 77 years old. ang marami po ay 77, ang iba ay hindi. So kung At next isa- meeting kasama kayo dapat ulit. Yes, at ang Okay. isa pa pong issue namin dyan sa we have an issue against the NHTS. Kasi po, ito ay ginamit nila para sa pag-identify ng mga indigent families noong panahon para sa cash transfer. At walang mga datos dyan na Hindi na nakafocus alright. para sa mga senior Eh, citizens. kasi wala pa yung batas. Precisely Oo nga. po. So ito, Okay. i-revise na. Naku, maraming salamat Okay, po, Ma'am Dinky, Salvacion Basiano. can you help these people? Because I'm part of them. Oo, Maring Winnie. Pero ang NHTS, merong datos matatala. Pero ang maganda siguro, ikukwento po ninyo ang complaint para maimbestiga sa konkreto po. Yung complete okay. report, complete Yes, ma'am. report, names, incidents, yes, oo. para magawan po natin ang hakak. Yes, Thank ma'am, you so much, you. ma'am. The DSWD Secretary Dinky Saloma. Maraming salamat po. And of course, Tito Winnie, thank you so much. Thank you. Yeah, ngayon, And malita also tayo sa Aling unang balita. Salvacion. Aling Salvacion, of course. Kami po ang magpapasalamat din. Opo, thank Okay. you po, ma'am. Thank you. Ang mga unang balita sa umagang ito. Relief operations para sa mga biktima ng baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Puspusan, ilang residente